Magandang gabi po sa inyong lahat. Po, pa. Ngayong ay linggo ng pandaigdigang linggo ng mga misyonaryo, no? Mission Sunday. Kapag sinabi nating mission, ay sa isip natin palagi na aalis tayo at magmi-mission. Pero kung ating simulan ang pagmisyon, dapat alam natin kung ano ang kapangyarihan ng misyon. Para sa akin, ang kapangyarihan ng misyon ayon sa ating Panginoong Hesus ay ang kapangyarihan ng paglilingkod o service at sacrifice. Kaya napakahalaga po yon. Sapagkat sa iyong paglilingkod, kailangan din may sacrifice. Kung walang pagsasacrifice at paglilingkod, ay walang misyon. Kaya kapangyarihan po yon. Kaya sa ating unang pagbasa, ipinapahayag sa atin na ang Panginoon, no, ang kanyang tagapaglingkod ay lingkod na mag-aalay o nag-aalay ng kanyang sarili para po sa Panginoon at sa mga tao upang maliligtas ang mga tao. At walang iba ang tinutukoy nito kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, ang Panginoong Hesus ang magandang halimbawa ng paglilingkod para po sa ating lahat. Bakit ho? Nang inalay niya ang kanyang sarili, ay natupad ang kalooban ng Ama. At ano ang kalooban ng Ama? Na iligtas ang mga nagkakasala. Kaya nga po, sa pag-alay niya ito ay nagkaroon ng liwanag. Ang liwanag na ito ay ang pagdadala ng mga tao patungo sa Ama. At iyon din po ang misyon para sa ating lahat ngayon. Kaya sa ating ikalawang pagbasa, narinig natin kung ano ang kapangyarihan na sa pag-alay ng isang dakilang pari, ang ating Panginoong Hesus ay nag-uugat sa compassion, sa kanyang awa at habag. Kaya nga po, sa kanyang habag at awa, nga kung titingnan natin sa makamundong pagtingin, ay parabagang, naghirap siya, namatay siya, luging-lugi tayo doon. Pero sa Panginoon, hindi po. Sapagkat sa kanyang habag at awa, ay siya'y nag-alay ng kanyang sarili. Hindi para sa kanyang kasalanan dahil wala siyang kasalanan. Ang mga pari noon, dakilang pari, high priest, sa Old Testament, nag-aalay po sa kapatawaran ng kasalanan. Pero kasama din po sila. Kasama din po, kay tayong tao ay makasalanan din. Pero ang Panginoong Hesus, hindi po. Siya'y nagpakababa, nagpakumbaba, at sa kanyang pagpakumbabang ito ay iniligtas tayo. Kaya nga po, sa ating Ebanghelyo ngayon, ipinapahayag sa atin na ang kapangyarihan dapat ay tama. Kasi sometimes tayo po ay mali ang ating pagtingin sa kapangyarihan. Ito po ang sinasabi ng Panginoon na hinihingi ng dalawang makapatid na nais nilang umupo sa gawing kanan at sa kaliwa ng ating Panginoong Hesus sa kanyang paghahari. Bakit ho? Alam natin yon. Hindi bago sa atin yon. Kasi kung nakaupo ka doon sa makapangyarihan, mayroon ka ring kapangyarihan. Kaya ang Panginoong Hesus ay itinuwid niya. Tinanong niya, kaya niyo bang magbata ng pagbabata na aking gagawin? Kaya niyo bang inumin ang kalis na aking inumin? Ang sabi na, yes. So, anong sabi ng Panginoon? Kaya nyo yang, ang lahat ng iyon ay tatanggapin ninyo. Anong ibig sabihin? Ang misyon na iyon ng Panginoong Hesus na pagbata
pag-inom ng kalis ay tatanggapin nila bilang mga misyonaryo. Ang misyonaryo na may kapangyarihan na maglingkod at maghirap. Hindi po sa iniisip nila na kung mayroong makapangyarihan, katabi ka doon, sabi ng Panginoong Hesus, ang mga sa mundong kapangyarihan ay maaari silang sundin. Maaari silang magpahirap. Sila ang pinaglilingkuran. No? Pero sabi ng Panginoon, hindi po iyon. Ang nais ng Panginoon na ang misyon na napakalaking challenge sa ating lahat. Bakit ho? Sapagkat sa mundo ngayon, nag-iiba na po ang kultura. Naiiba na po. Naiiba na rin ang attitude ng mga tao. Kung naalala niyo po sa mga may edad na katulad ko, ng kabataan natin, mayroon tayong interaction kahit po sa paglalaro. Naghahabulan. May naghahabulan pa ba ngayon? Wala na ang naghahabulan ngayon, nagsasaksakan na, nagbabarilan. Noon po naghahabulan dahil naglalaro. May mga nag-uusap-usap pa ba sa plaza para yung nagsisharing? Hindi na po yun makikita. Yung iba na ang pinag-uusapan. Kaya ang challenge ngayon, sa pagmimisyon natin, hindi kailangan natin lumayo. Titingnan muna natin sa ating pamilya. Titingnan natin sa ating mga kaibigan, sa ating paligid. Halimbawa, ang pagmisyon ay hindi nahulugan, nagagawa ka ng extraordinaryo para magkaroon ka ng misyon. Hindi po sa nag-a-arrange ng bulaklak, pag magandang pag-arrange niya, na ito'y papuri sa Panginoon, iyon ang misyon niya para pagandahin ang simbahan. Sa mga greeters po, yung may ngiti na sasalubong sa iyo at ihatid ka sa upuan mo, misyon po yon. Sometimes hindi lang po yon nabibigyan pansin kasi ang tinitingnan natin na ang pagmimisyon ay kailangan talaga napakabigat, kailangan ng extra effort. Hindi po. Sa pag-upo mo lang sa iyong mga anak katabi mo, misyon din po yun. Na hindi sila maligaw ng landas. Kasi maraming mga kabataan na naligaw ng landas dahil walang magulang na katabi. Sa mga kaibigan po, sabi nga, tell me your friends and I will tell you who you are. Kung nagabayan sila sa mga kaibigan, wala po ang nasisira ang buhay. Misyon din po yon. Simple lamang at maaring gagawin, pero minsan nakakaligtaan natin. Kaya sa linggong ito, pinapaalalahanan tayo na ang misyon ay nag-uugat sa katarungan, pananampalataya, at pagmamahal na mayroong habag at pagpakumbaba. Kaya huwag tayong kung naglilingkod tayo yung nakataas ang nakapamayawang na para bagang ikaw ang hari. No? Hindi po yun misyon, nagpapasikat tayo yon. Ang kailangan, katulad ni Kristo, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kapatawaran ng kasalanan upang magbigay ng liwanag na tayong lahat ay maliligtas. Kaya hindi niya pinapabayaan ang kanyang mga alagad. No, si San Juan at si Santiago, pinaliwanagan niya. Kahit ang mga 10 pang mga alagad ay kanya ding pinaliwanagan. Sabi niya, kung nais yung maging una, dapat kayo ang huli. Kapag nais mong pinuno, kayo ang tagapaglingkod. Ito ang tinatawag nating servant leader. Na ang servant leader hindi natatakot,
na maglingkod, hindi natakot na mahihirapan. Kaya bilang pangwakas mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na manatili siya sa atin araw-araw, oras-oras, minuto sa ating pagmimisyon sapagkat ibinibigay natin ang tiwala natin sa Kanya. At pagbigay natin ng tiwala, huwag kayong malungkot. Marami kayo, marami tayo. At ang Panginoon, kailanman, hindi niya tayo pababayaan.